Amen. Good morning po, soldiers of God. Alatado pong ako'y ninenervyos, kaya hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Maaring nagulat po kayo dahil ang tawag sa atin ngayon ay soldier of God, and that is true. Tayo po ay mga army ng Panginoon. Kaya nga wag po kayo mabibigla. Ang alam ko sinatawag lang sa atin sight, salt and light of this world. Yung iba, saints. Pero tayo po ay soldiers of God. And as soldiers, may kalaban po tayo. Mayroon po tayong kalaban at ang kalaban po natin, sabi nga po sa binasa kanina, is not against flesh and blood. Ang mga kalaban po natin ay rulers of this world, of this air. Sila po yung mga kampon ng demonyo at si Satanas. So sa atin pong pag-aaral na ito ay makikita po natin na pinagkaloob po na kumpletong armas at kalasag na ibinigay sa atin ng Diyos. And mahaba po ito kung iisa-isahin po natin. So hahatiin ko po ito sa dalawang session po. Unahin po natin yung tatlong kalasag na ibinigay po ng Panginoon, and if God willing, maitutuloy ko po ito sa next na schedule ko po. Nasa Diyos lang ang buhay natin. Kaya sinasabi ko po na God willing. Sa ngayon po ay kinakailangan daw po nating makidigma. Upang sa ganun po, yung pakikidigma po natin ay hindi katulad po sa ibang digmaan na wala pong kasiguraduhan yung panalo. Tinitiyak po ng Panginoon that after we stand, matatag pa rin tayo na nakatayo after na matapos ang laban nating ito. Tulad nga po na binasa kanina sa Philippians chapter 1 verse 6, ang Panginoon po ang kukumpleto. Yung pinagkatiwala natin sa Kanya ay hindi po mawawala. Taglay-taglay niya ito. Nakalaan na po ito sa langit. Ang kinakailangan lang po natin ay sumunod po tayo sa ating Panginoon. Amen po? Let us pray po. Our Heavenly Father, we thank you, O Lord God, sa pagkakataong ito, Panginoon ko. We thank you, Panginoon, na ang banal na Espiritu ay taglay-taglay na namin dahil lamang sa iyo, O Panginoon ko. Nawa ay pagkaisahin mo kami, Panginoon ko, in the spirit of unity and in the bond of peace. At nawa, Panginoon ko, maintindihan namin at maliwanagan kami sa mga katuruan mo upang sa ganoon naman ay may sa pamuhay namin ito at patuloy kami, O Lord God, na may yugpong sa iyo, O Lord God. Ama, tulungan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng mga kahinaan namin. Tulungan mo kami, Panginoon, sa kawain ng mundong ito, O Lord God. At tulungan mo kami, Panginoon ko, sa deception and lies ni Satan. At alam namin, O Panginoon ko, na hindi ka na nagkulang, Panginoon ko, sa paggabay sa amin, O Lord God, sapagkat ikaw mismo ang sumasa amin, O Lord. Ama, salamat po na marami. We praise you, O Lord God, and we thank you in Jesus' mighty name. Amen. Bilang mga soldier po, alam niyo po ba na ang mangyayari kung mayroon pong umatake o bigla po na nagkaroon po ng gera and then wala po tayong training or kulang yung ating armas, ano kaya ang mangyayari sa atin? Or kung tayo po ay pupunta sa gera and then ang dala lang natin is maliit na sandata at ang mga kalaban natin ay malalakas sa mga sandata nila na dala-dala. Panigurado po, talo tayo. Ano po ba? Pero sa atin po, binigay na po sa atin ng Panginoon itong kalasag na ito upang sa ganoon mapagtagumpayan po natin at ang tatlong kalaban natin. Sino po ba yung mga kalaban natin? Sabi po ni Che kanina, unang-unang kalaban natin ay sarili natin, the flesh. Pangalawa,
itong lust of the world. At pangatlo nga po ay si Satan. So kaya po ibinigay sa atin itong breastplate po, ito pong kalasag na ito, at ang illustration po ni Paul sa mga armor na ito ay hango po sa Roman soldier, yung mga suot-suot po ng Roman soldier. Meron pong belt, merong helmet, merong sword, mayroon siyang shield, mayroon siyang shoe or sandal na tinatawag. May nakalimutan pa ba ako? At saka yung breastplate po niya. So ang pag-uusapan po natin sa una ngayon ay, sabi po sa verse 10, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles or scheming of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having girded your waist with truth." So una-una po is the belt of truth. Bakit po kinakailangan po na ito po ang mauna? Isa kasi ito sa maraming karakteristik ng Panginoon. He is the truth. Siya lamang po ang katotohanan. At kapag ang Roman soldier po ay pupunta po sa pakikipagdigma, ang unang-una niyang isusuot sa 6 na armas niya o kalasag niya ay yung pong sintron niya. Dito po isinusukbit yung espada niya, at dito rin po nilalagay yung lower breastplate, lower part po ng plate. Meron po silang parang plate din po, pang-cover po dito sa kanilang harapan. At sa ating mga Kristiyano, ito po ay nagsisimbolo po ng katotohanan po ng Panginoon na ang isang Kristiyano kinakailangan po na ang unang-una po natin mataglay ay yung katotohanan po ng Panginoon. Ito yung unang-unang binigay niya sa atin eh. Amen po? Sabi nga po ng Panginoon, sa Psalms chapter 31 verse 5, "Into your hand I commit my spirit. You have redeemed me, O Lord, God of truth." So ang inaano niyo po ay yung katotohanan po ng Diyos. And ang sabi naman po patungkol kay Jesus sa John chapter 14 verse 6, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." At patungkol naman po sa banal na Espiritu, ang sabi po dito, "When the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, He will testify of me." Kaya nga po, reliable po ito po mga salita po ng Diyos eh. Siya po ang katotohanan. At kung reliable po siya, dependable po siya. At lahat ng mga sinabi niya na napapananganan natin, ganun din po yung kanyang mga gawa sa atin. So makakasigurado po tayo na ang protection po ng Panginoon ay nasa atin. At bago po umakyat ang Panginoon sa langit, sa John chapter 17 verse 17, tignan po natin. Ipinalangin po ng Panginoon ang kanyang mga alagad at ang lahat ng mga maniniwala sa kanyang mga salita. Ano po ang sabi po ng Panginoon? "Sanctify them by your truth. Your word is truth." Ito po ang panalangin po ng Panginoon para sa atin po, na hindi lamang po sa mga disipulo niya noon, kung hindi para rin po sa atin na naniwala po sa katotohanan po ng salita ng Diyos. Amen po? At paano po sila nalinis o nasanctify?
Paano po tayo nalinis o na-sanctify? Sabi po doon sa pamamagitan po ng katotohanan. At kanino po natin matatagpuan ang katotohanan? Kay Jesus po lamang. Sabi nga po sa John chapter 15 verse 3, sa pamamagitan po ng paniniwala natin sa Kanya, sabi niya po ay, nalinis na kayo sa pamamagitan ng mga salita na narinig ninyo sa akin. And then in John chapter 8 verse 32, sabi niya po dito na, tignan po natin yung John chapter 8 verse 32. Pisahan po natin sa verse 31. Then Jesus said to those Jews who believed him, "If you abide in me, in my word, you are my disciples indeed. You shall know the truth, and the truth shall make you free." Amen po. Ito po ang nagpalaya po sa atin sa kuko o pagkaalipin natin sa kasalanan. Ang katotohanan po ng mga sinabi po ng Diyos. Pangalawa po na kalasag na ibinigay po sa atin ng Diyos ay ang breastplate of righteousness po. Kapag lalaban po ang mga Roman soldier, isusuot po nila yung breastplate po nila. At kung ito po ay suot nila, ito po ay pantabing sa vital organ sa dibdib. At kung vital organs po ang pag-uusapan, ano po ang unang-unang maano nyo po dito sa ating dibdib? Sa heart. Pang-cover po ito sa puso. Sabi po ng wise father sa kanyang anak na lalaki, sa Proverbs chapter 4 verse 23, sabi niya, "My son, guard your heart, for it is the wellspring of your being." Bakit po kinakailangan na bantayan natin ang puso natin? Sapagkat ang puso po natin ay the center seat po ng lahat ng iniisip at ginagawa natin. At ang sabi po sa Bible, sa Scripture, ang puso, ang laman ng puso ng tao ay napakasama. Yes, napakasama po ang laman ng puso natin. Kaya nga kung hindi nyo makikita, minsan po kung ano po yung sinasabi natin, minsan yun din na nagagawa natin. At kung ano ang sinasabi natin, totoo yun. Amen po? At kapag marumi po ang laman ng puso natin, talagang puro kasama ang magagawa natin. Hindi natin kayang lumapit sa Diyos. Praise God, pinili niya tayo. Ginastify niya tayo sa ating mga kasalanan at sa kamatayan niya sa krus, may double imputation po siya na ginawa sa buhay ng bawat mananampalataya. Ano po ito? Kinuha po ng Diyos ang lahat ng kasalanan natin. At pagkatapos po noon, ay ibinigay naman niya sa atin ang kanyang righteousness. Kaya nga, napakabuti talaga ng Panginoon na dahil sa banal na Espiritu na nasa buhay natin, ito na yung pumipigil sa ano pa mang maiisipin natin na hindi na natin dapat masabi na puro kasamaan. Ang nasasabi na natin ngayon, puro buhay na. Ito ang mission natin. Hindi na yung kamatayan ang dala-dala natin. Puro buhay na, puro kabutihan na. Bakit? Nasa atin na po yung righteousness ng Panginoon. At sa Isaiah chapter 64 nga, verse 6, ang sabi po doon, meron po mga tao na mabubuti ang gawa pero wala sa Panginoon. Ano po ang sabi doon? Yung righteousness na taglay ng isang taong ito na wala sa Panginoon is just like a filthy rags in His sight. Bakit? Wala yung righteousness ng Panginoon. Pero praise be to God, dahil sa Kanya, dahil sa habag ng Panginoong Heso Kristo, itong righteousness na ito,
inimpart niya sa atin. Kaya eto na po tayo ngayon. Kung tayo ay hindi nakakilala sa Panginoon, siguro isa na tayo sa mga maiingay sa labas. Isa na tayo sa kung ano-ano ang ginagawa sa labas. Pero look at us. Praise God, andito tayo. Hindi na boring yung kumanta tayo sa Kanya. Hindi na boring yung tayo ay mag-alay ng papuri sa Kanya. Hindi na boring na ialay natin ang buhay natin para sa Kanya. Dahil siya ang unang nag-alay ng buhay para sa atin. Amen po. Tignan nga po natin yung righteousness na sinasabi po. Philippians chapter 3, verse 7 to 9. Andiyan na po kayo. Sabi po dito ni Paul, "But what things were gained to me, this I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Jesus Christ, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ, and be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith." Sabi po ni Paul, itinuring niya na lahat na rubbish ang lahat. Yung mga ginawa niya noon na bilang isang pariseo, baliwala raw ito. Kung hindi lamang sa righteousness ng Panginoon, ito nanggaling. At ito po tayo ngayon. And one cross-reference po ay is 1 Corinthians chapter 1, verse 30. Tignan din po natin, sinabi po doon. But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. Amen. Nang sumaatin po ang Panginoong Hesukristo, ang sabi po doon sa Colossians, we are complete in Christ. Kompleto na po tayo. Wala na tayong ibang hahanapin pa. Hindi na natin kailangan gumawa ng mabubuting bagay para maligtas tayo. Kung hindi, gumagawa tayo ng mabubuting bagay ngayon dahil ligtas na po tayo. Hindi na po tayo katulad po ng mga tradisyon na minana natin na kinakailangan mag-alay mo ng pera o prutas, pumunta ka doon sa para sa piling natin ay magkaligtasan tayo. Hindi po. Praise be to God. Sa pamamagitan po ng mga kapastoran natin, na ituwid po tayo sa tamang landas. Na ituwid yung mga baluk-baluktot na kaalaman natin patungkol sa relihiyon. Na ituwid tayo sa pagtanaw natin, tanging kay Hesukristo lamang, wala nang iba. Siya lang ang kaligtasan natin. Kaya nga, sa akin, alam nyo po, although napakahirap po na tumayo, sapagkat kinakailangan nyo po mag-aral na mag-aral na mag-aral. Ito po ay nagagawa po namin dahil po sa kalakasang bigay po ng Panginoon. Amen po? Pangatlo po, shoes or sandal of peace. Alam nyo po ba na kapag may nabasa po ako sa isang article na kapag ang isang Roman soldier po ay makikipaglaban na. Pangalawa sa isinusuot nilang lagi ay yung pong shoes or sandal. At kinakailangan daw po na i-check nila ito lagi na matibay siya, hindi siya, chine-check po nila ito. Kung may sira, nire-repair nila. Alam niyo po kung bakit? Ang nilalakaran po pala nila noon ay hindi katulad dito sa atin na sementado. Maaari lumakad sila sa kabatuhan o matatalas na bato, sa hot, sa mainit na buhangin, o kaya maputik o madulas na lupa. At kung hindi raw matibay,
ang kanilang mga sandal o sapatos, maaari magkaroon ng swollen feet o masugat yung kanila at magiging useless po sila sa pakikipagdigma. Naalala ko po yung Band of Soldier na pinanood ko po noon, na kung saan nirereklamo po ng mga soldier, yung kanilang boots mahinang klase raw. Kaya sila sa paa nila, nagkakasugat-sugat. At alam niyo po ba na nagiging useless sila sa digmaan? Kinakailangan nilang magpahinga o magpagaling. So, ganun din sa atin, na kapag suot po natin ito pong shoes, kahandaan daw po para sa paghayo sa gospel po ng Panginoon. Ito po yung inaano po ni Apostol Pablo. Na kapag suot-suot natin ito, meaning handa po tayo na ipahayag po ito pong gospel ng Panginoon. At alam niyo po ba na ang Commander-in-Chief natin, ang Panginoong Hesukristo, ay mayroon po siyang marching order sa atin bago po siya umakyat sa langit. At alam ko po na alam niyo po ito, pagkat ito po yun nasa Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Ano po ang sinabi po doon? All authority in heaven and on earth is given unto me. Go therefore and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At may promise po siya sa atin. Ang sabi niya po sa verse 20, and lo, I am with you until the end of age. Tayo po ba mga kapatid, mayroon po ba tayong kahandaan na i-share po ang gospel? Maaari sabihin nyo, Brother June, preach naman eh. Hindi ako katulad ni Pastor Rick o ni Pastor Jess na marunong mag-preach. Kaya nga po, elsewhere in the Bible, sinabi po ng Panginoon, you shall be my witnesses. You shall be my witnesses. Kung tayo ay soldier, ang iintindihin lang po daw natin o itutuon lang natin ang ating atensyon sa pagiging sundalo natin. Upang sa ganon, kapag nagtawag po yung ating mga pinuno, lalong-lalo na yung Commander-in-Chief natin, tayo ay makakasunod agad. Ang tanong po, do we know how to witness? Alam ko po, isa sa mga agenda o isa sa mga pag-uusapan po natin kapag tayo po ay nagkaroon ng meeting, correct me if I am wrong, is about visitation or witnessing. Paano po tayo nagwi-witness sa mga mahal natin sa buhay, sa mga relatives natin, sa ibang tao? For how many years? I've been telling this myself also. For how many years? Although sinubukan namin, we tried our best. Nakalapin ng aming mga kapatid, ang aking mga pamangkin, mga manugang namin, at maghanda ng pagkain para ma-invite lang sila. It took us how many years? Hanggang ngayon, walang bunga. Pero hindi po kami humihinto. Ganon din sa ibang tao na taglay na natin ang kabanalan, ang katotohanan, taglay natin ang righteousness ng Panginoon. How about us to witness to other people about the goodness of Christ? Alam niyo po, nung nagtatanong po ako sa Panginoon noon, mga panahon na bakit hindi ako makapag-witness. Sagana naman tayo sa mga seminars. Sagana tayo sa pagtuturo. Actually, napaka-palad natin sa iglesyang ito. I will tell you, tamang katuruan ang atin naririnig. Sa ibang churches po, puro tradition.
Nautusan po namin ang aming manugang at ang aming anak, at si Rosary yata, na i-deliver yung lechon noon na in order. At alam niyo po yung nadatnan po nila sa iglesyang yon. Ang dami nag-i-speak in tongues, ang daming umiiyak, ang gulo-gulo nila, may nagro-roll yata or kung ano-ano ang ginagawa. And natakot si Joshua, yung manugang ko. Bakit ganun sila? Sa atin po mga kapatid, napakayaman po ng itinuro sa atin o katuruan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Bakit hindi tayo makapag-witness? Alam niyo po, ang isang dahilan na natanggap ko sa Panginoon is that it is very hard to give what you do not have. Kung kulang ang ating kaalaman patungkol sa ating Panginoon, kung kulang yung experience natin sa relationship natin sa Panginoon, paano natin masasabi ang Panginoon sa iba? Kung tayo ay hindi pa rin nakakaranas o nakakita ng goodness ng Panginoon sa buhay natin, paano natin siya maiwi-witness sa iba na napakabuti ng Panginoon? And so, isang dahilan pala na hindi natin kayang mag-witness sa Panginoon ay dahil sa kakulangan natin ng kaalaman sa salita ng Diyos. Lalong-lalo na yung pagkikipagrelasyon natin sa Kanya. May nagtanong po sa akin ng minsan, sabi niya po, Brother June, how about unanswered prayer? Sa inyo po ba, malaking big deal na rin po ba sa inyo yung unanswered prayer? Na kung ano man, yes, ano man ang hilingin natin, pero kinakailangan po maintindihan, ano man ang hilingin natin sa Panginoon, it is amen or yes to Him. Pero it is always according to His will. Kaya siguro tayo maraming unanswered prayer ay hindi nakalinya sa Kanyang salita, yung nais natin. Pero kung nakalinya pa man at hindi ito sinagot ng Panginoon, hindi ka na ba anak ng Diyos? Amen po? Hindi ka na ba anak ng Diyos? Hindi po. Anak ka pa niya. Nagano po ako ng ibang example kung paano po tayo na makakapag-witness sa Panginoon. Ito is yung mamuhay tayo in victory ourselves in Christ. Hindi kapag may problema tayo, hindi mo naman yata ako, Lord, hindi. Lahat ng sinabi at lahat ng promises ng Panginoon ay totoo at ibibigay niya ito sa atin. Amen po ba? It is true. Hindi po siya katulad ng tao na nagsisinungaling o nang bobola. Lahat po, kinakailangan po kasi ito upang sa ganun maging effective po. Yung ating pag-share ng gospel na yung pag-share po natin ng gospel ay magkaroon po ng bunga. Hindi yung nag-share ka lang ng gospel and then wala na. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Bakit po? Kinakailangan kasi natin mag-aral ng salita ng Diyos upang siya po ituturo natin sa mga witnessan po natin. Ang gusto po ng Panginoon, hindi po basta-basta member. Yes, gusto niya ng member ng church. Gusto niya na mabago ang mga tao. Pero hindi lang basta-basta member ang gusto ng Panginoon. He wants each and every one of us to be His disciple. One who follows the teacher. A disciple is not an ordinary member na uupo lang. Ako narinig ko po, kaya pala gano'n na lang yung passion ng mga pastor. Hindi lang kay Pastor Jess, hindi lang kay Kuya Rick. Na hanggang tagabutas na lang ba kayo ng upuan? Dahil sa tinagal-tagal na pala natin sa Panginoon. Sa tinagal-tagal na natin na ang pagiging ICC members of this church. Parang wala tayong nahayo.
Parang wala tayo na akay. Mabuti na lang, dumami ang member in the sense na yung mga anak natin ay lumaki na. Pero tulad po na nababanggit ko po sa kapo, hindi ko po kayo inaano po, no? Pero paano kaya ang mangyayari kung bawat isa sa atin ay magwi-witness about Christ sa mga kapatid natin? At maaamukin natin sila na sumuko at magpakumbaba sa Diyos. Kilalanin na si Jesucristo ang tunay na Diyos. Alam niyo po, desire ko ito sa mga kapatid ko, sa mga bayaw ko, sa mga pamangkin ko, na every time may kasayahan, kahit pa sabihin nila na Thanksgiving ito, hindi naman sila nagpapasalamat sa Diyos. Puro inuman and then sugal, kainan. Walang nagpapasalamat sa Diyos. Alam niyo kung magagawa siguro natin, siguro lang po hindi ko po sinasabi, na tayo po ay mag-share ng gospel. Baka ito ay ibakbakin na at magkaroon po ng extension. Hindi ko rin po kayo hinuhusgahan na wala dito ang mga asawa ninyo. Ang nais ko lang pong itanong, tulad po ng itinatanong sa akin noon, born again yung misis mo, bakit ikaw hindi ka born again? Have we tried sharing the gospel with them? Hindi ko po kayo inaakusahan, no? Dahil may mga tao rin na ayaw talagang tumanggap sa ebanghelyo ng Panginoon. Pero habang buhay tayo, habang may kalakasan tayo, habang may hininga tayo, samantalahin po natin ang pagkakataon na ma-share ang gospel. Yung mga naririnig nyo po dito, pwede nyo po siyang i-share sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, wherever they are. Hindi na po hadlang yung kalayuan ay nasa overseas kasi siya, may video call na po. Nasa sa atin na po kung paano tayo gagawa ng paraan para maabot din po natin yung mga mahal natin sa buhay. This has become my motto. Hindi ako makukontento na ako ay ligtas na. Kailangan ko rin siguraduhin ang kaligtasan ng mga anak ko, ng mga apo ko, ng mga kapatid ko, at lahat. Lahat sana ng mga tao na makakahalubilo natin. Paano po tayo makakapagano po? Pag-aralan po natin dahil alam ko po, ito po ang isa sa mga nasa puso ng mga kapastoran natin. Ang tayo po ay humayo. Nauumpisahan po sa visitation. Napakaganda po kasi, di po ba? Yung may mga sakit o yung meron man lang may mga problema na andyan yung kapatid mo, talaga yung open nila yung door. Yung meron ka lang masandalan ng ulo mo, sabi nga nila. Or tapik sa balikat, something like that. And then maipag-pray tayo, napakalaking bagay po. Second po, paano po tayo maging effective sa ating pong pag-share po ng gospel? Sa pamamagitan po ng pagdadasal po, nabigyan tayo ng Diyos ng opportunities. And after praying for opportunities, looking for them. Looking for these opportunities. Hindi po lagi mayroon pong open door ang Panginoon sa atin. Amen po. Ipanalangin po natin. Ang lagi po nating taglay sa lahat ng ginagawa natin bilang isang Kristiyano ay sa pamamagitan po ng prayer. Prayer connects us to God. Ito po yung matibay na sandata natin laban sa lahat ng kasamaan at tukso at kasinungalingan na nasa ating paligid. Prayer lang po. Let's always pray. Prayer can move mountain. Amen po? So kung kinakailangan po na magkaroon tayo ng opportunity, grab that opportunity. Kausapin mo kagad, ipahayag mo si Kristo. Pero isa pong warning na tulad nga po yung sinabi sa akin ng pastor noon na hindi sa lahat ng pagkakataon
puro Kristo ang ano. Tignan mo muna yung sitwasyon na kwan. Si Kristo ang yan mo, pero tignan mo muna yung sitwasyon nung kinakausap mo. Kinakailangan na maging maingat ka sa pagpapahayag. Hindi yung birada ka ng birada. Amen po, kinakailangan habang kausap mo, pag-pray mo na kagad siya. Lord, open mo po ang heart ng pusong ng taong ito na tanggapin niya yung ipapahayag ko po. At kung hindi man yan tanggapin, nasa Panginoon yun. Ang mahalaga po, yung i-share natin ang gospel sa lahat ng tao. Mahirap po mag-share sa mga hindi nyo po kilala. Amen po? Kinakailangan talaga na yung makiramdam ka muna. So, umpisahan po natin sa mga mahal natin sa buhay. Isipin nyo po kung ang mga mahal natin sa buhay ay katabi nyo na. Kulang po ito. Kulang ang bulwagang ito kung katabi na natin yung mga asa-asawa natin. Yung tatay at nanay natin. Yung mga anak natin. Asan yung mga anak natin? As parents, hindi po ba natin alam na, lalo na yung mga malilit na bata, tayo ang may kargo sa kanila, tayo ang magtuturo sa daan na dapat nilang lakaran. Upang kahit lumaki na sila, hindi sila lalayo dito. Amen po. I remember when I was in Mormon. Isipin niyo po ito, no? Nung kami po ay Mormon, we've been a Mormon for 4 years. And sumasakay lang po kami sa jeep. Eh, yung mga anak ko po, kwan po yan, para pong hindi hagdan parang elevator, escalator 7 po yan. Kapag hawak namin ni Rosie yan, bibilangin namin bago sumakay. O, sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pag bumaba yan, hawak namin yan. Yes. And then doon sa pew, mahaba po yung silya Kasya kaming siyam. Andun si Rosie sa dulo, andun ako sa dulo. And then doon po, systematic ko rin po pagtuturo doon about sa ano po, no? Turuan nyo yung mga anak nyo na mag-tithes, turuan nyo yung mga anak nyo na mag-behave, ganun po. So sa atin, tinuturuan na natin yung mga bata sa bahay. Sad to say, ibang mga anak ko po, hindi na namin sila marendahan. Malalaki na sila, may sarili na silang buhay. So, samantalahin po natin yung mga pagkakataon. Kung wala na po kayong anak na inaalagaan yung mga apo, o kahit mga pamangkin nyo, sila po ang i-disciple nyo. Sila ang disciple natin. Yan nyo po yung 2 anak po, apo po namin na nasa tabi namin, natuturuan po sila. Amen po? Ako, gusto kong matuto kay Raya Ang galing mag-memorize. Kung ganun siguro tayo, very effective po nung pagpapahayag natin ng salita ng Diyos. Saka, bakit kinakailangan po na mag-memorize din po tayo? Yes, bawat isa po sa atin, mayroon pong konting alam o memorized na verse. Pero yung konting yun hindi ba, kontento na ba kayo doon sa konti? Hindi ba masaganda na dagdagan pa natin? Bakit po? Kapag meron tayong mga memory verses, ito po yung matibay na tool natin sa pagpapahayag po natin ng salita ng Diyos. Paano po kung tanungin po kayo? Bakit kinakailangan pa nating magano ng kalasag-kalasag na yan? Nagtagumpay naman na si Hesus Kristo. Ano po sagot natin? Bakit nga ba? Alam niyo bakit? Para sa akin lang. Si Hesus Kristo nagtagumpay. Bakit po? Taglay-taglay niya yung maraming karakter ng Diyos at saka wala siyang kasalanan. Tayo, makasalanan tayo. Kahit nga Kristiyano na tayo, nagkakasala pa tayo. Nalupig na ng Panginoong Jesucristo si Satanas at ang kanyang mga kampon, pero he can still do harm to us. Lalong-lalo na kapag nakakalimot tayo at nakakagawa ng kasalanan. He is like a roaring lion, seeking whom he would devour. Alam ni Satan, kapag medyo shaky ka na Kristiyano, hindi nyo pa nakikita, yung ibang Kristiyano po, sinasaniban pa ng demonyo. Bakit?
Hindi ko masagot kung talaga ba siyang Kristiyano or ano. Bakit? Ang pangako kasi ng Panginoon lagi niya tayong protektado yung mga tunay na anak niya. So for us to be sure na tunay na anak niya tayo, kinakailangan lagi tayong sumunod sa Kanya. And one of His commandment is for us to be holy. Na kung holy tayo, righteousness yung pagkikidiling natin sa Kanya. Amen po? So kinakailangan po na may mga memory verses tayo na memorize po natin. Dahil, I will tell you this, marami po tayong may encounter na matataas na tao, matatalinong tao, mga pilosopo, may mga tao rin po na may kaalaman sa Bible, at kapag tinanong po nila tayo at hindi natin sila nasagot ng tama ayon sa Biblia, hindi po natin sila mahaamoki. Mahihirapan po tayo. And I tell you the truth, mayroon pong isang born-again sect na dahil sa pakikinig niya sa salita ng Diyos at mga tanong niya ay sinasagot ng Bible at nakikita niya ito, naniwala po siya. At ngayon po ay pastor na siya. Totoo po yun. So for us to become effective sa atin pong paghayo, isang pastor po na nagsasabi po lagi dito na we must know the Bible. We must read the Bible back and forth. At hindi lamang isang beses na nabasa natin. Yes, totoo po yun. Hindi lamang isang beses, kung hindi laging natin binabasa. Kung po pwede nga lang po na isaulo natin ang lahat ng nilalaman ng Bible, which is impossible, pero kung gusto siguro natin, marami tayong matututunan talaga. Amen po? And isa po sa malaking tulong po sa pagpapahayag po natin ng salita ng Diyos, ay yung plano rin po ni Pastor na magkaroon po tayo ng sarili nating tracts. May mga tao po na sa pamamagitan, marami po akong narinig, sa pamamagitan ng tracts, isa lang naman yung nagrema sa puso niya na nabasa niya, na naiwan lang doon sa upuan sa bus. Anong binasa niya? Ganito pala ang Panginoong Jesucristo, na-born again siya. Marami po mga tao na sa pamamagitan po ng tracts na ipinamumudmod ay naboborn again. Amen po? I-picture po natin sa isip natin. Nagbigay tayo ng tracts. And then, nakita natin na interesado yung tao. And then, kinuha natin yung kanyang address or cellphone number. And then, nagkaroon tayo ng communication to share the gospel. Di ba napakagandang ano po nun? Parang, alam niyo po yung may fulfillment po yung pagiging Kristiyano natin. Although masaya po itong ating pamumuhay Kristiyano, still mas masaya po kung mayroon pong maidadagdag na mananampalataya dito dahil sa inyong pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang sabi nga po sa Scripture, isang kaluluwa ang maligtas. Tuwang-tuwa ang libo-libong anghel sa kalangitan. How about us? Yung feeling natin na, Lord, salamat po. Hindi dahil sa kalakasan natin, kung hindi dahil sa Panginoon na nabago ang isang tao dahil sa pag-share natin ng salita ng Diyos. Isa pong effective po na way po na makapag-share tayo ng gospel is by learning how to witness. Yung iba po mga sekta po ng born again, mayroon po silang mga indoctrination na tinatawag. Mayroon po silang isang teaching. Mayroon po silang question and answer na pinapatayo yung pagkatapos po ng mahabang lecture, na maraming lecture. Pinapatayo po isa-isa. Natanongin ng pastor, paano ganito, ganito? Paano, anong sasabihin mo? And then kapag hindi pa nagpapambol pa, dito ka muna.
pahinga ka lang muna dyan, mag-aral ka pa. Kapag yung isa pwede na, ilalagay nila yun sa isa pang mas malalim na pag-aaral patungkol sa doktrina ng Panginoon, and then after that, isasama na siya sa paghayo, ipapares po siya, ang paghayo po nila is by twos. So meron na siguro tayong mapupulot na idea kung paano tayo hahayo kapag tayo po ay pinahayo po ng Panginoon. And this is our prayer to God na makapag-mission kami ni Mrs. na nagagawa na po namin. Sad to say, sa ibang church po namin na ito. Pero kung kami po ay magkakaroon na po ng katulong at magpapatuloy po ang business namin, this is our prayer to God. Na magamit niya kami on mission, na may share ang gospel dito po sa ating lugar. Amen po. Ano pa po, isa sa maganda po na makakatulong po? Yung pong pagbabasa po natin at pagme-meditate po sa salita ng Diyos. Huwag po natin itong kalilimutan. Napaka-importante po nito sa buhay natin ng mga Kristiyano. Noon po, hindi ko binibigyan ng pansin ito. Ang alam ko, ligtas na ako, okay na. Hindi. Kaya pala yung mga kapastoran natin, yung mga pastor na nakikita natin na para bang mga scholar to mga to kung pagpahayag na salita ng Diyos. Bakit? Hindi sila tumigil sa pag-aaral at sa pagme-meditate at sa pagsasapamuhay ng lahat ng kanilang natututunan sa Panginoon. And I hope and pray na dalangin ko sa Panginoon na magkaisa tayo. Kaya yung panalangin ko kanina na in the band of spirit, in the spirit of unity and in the band of peace, magkaisa tayo sa kung ano pa man ang isasuggest o ipapagawa sa atin ng pamunuan ng iglesia po ng ICC. And I am, hinihintay po ko po ito. Sayang lang nga po at na-postpone dahil po may emergency po na nangyari. Na pumunta sila, Sister Iya, sila Ate Aneta, sila Sister Mina sa Ilocos dahil namatayan po sila ng kanilang pinsan. Pero napakaganda pong opportunity ito na sana po matuloy at sana po magkaisa po tayo na mag-aral kung tayo po ay tuturuan ng mga pastoran natin kung paano po mag-share. Huwag niyo na pong isipin yung mag-preach. Dahil ako noon, pag sinabi mag-preach, to preach the gospel, ay talaga, ay hindi naman ako pastor, hindi naman ako scholar. Eh sinabi naman ng Diyos, to be my witnesses. Alam ng Diyos na marami tayong filosofiya Ay, di ko kaya yan. Sabi niya, to be my witnesses. Alam niyo po, inggit na inggit ako minsan doon sa mga Jehovah's Witnesses. Grabe. Grabe ang ano nila. Although maling katuruan yung dala nila, napakasipag po nila humayo. Tayo po na tamang katuruan po yung dala-dala natin, dapat nga po, tayo yung nangunguna Amen po. So sa atin pong pagwawakas, in-equip na po tayo ng Panginoon. Sa haba po ng panahon na tayo ay naging Kristiyano. I've been a Christian since 1999. Hindi ko po isinama doon yung Mormonism namin. Since 1999, ako po ay nakarinig na ng salita ng Diyos. At nang pumunta po ako ng Korea, hanggang sa 2004, umuwi ako, 2004. 1999 December, pumunta ako ng Korea, and then umuwi ako dito. Since then, I have been a member of the ICC. Ilang taon na po yun? Siguro po, sapat na training na po itong pinagdaanan natin upang sa ganon, wag po natin baliwalain yung marching order po ng Panginoon that we should preach the gospel. Yung training po sa ibang sundalo, 6 months lang po inaabot
pwede na po silang sumabak sa gera. Tayo, taon na po. At kung tayo pa ay kulang sa kaalaman, na sinasabi ko sa karamihan din po, alam ko na andyan po yung mga kapastoran natin. They are fully equipped to teach us the gospel of Christ. Amen po? They are fully equipped. Kaya nga po, mababaliwala po itong kalasag na ito na ibinigay po sa atin ng Diyos kung hindi rin naman po natin ito gagamitin. Ang sabi po na ito, ibinigay sa atin ito upang sa ganon, kung tayo ay makipagdigma or pagkatapos na tayo ay makipagdigma, that we should withstand and stand still after nung pagkikipagdigma natin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Promise niya ito. Sinabi niya rin po kay Peter noon, that even the gates of hell shall not prevail against Jesus. Bakit po? For He is greater, God is greater in us, who is in us, than He who is of this world. Wala na pong panalo ang Panginoon sa ating, wala na pong panalo si Satanas at ang mga kampon niya laban sa atin kung tayo po ay patuloy nalalapit at taglay natin ang banal na Espiritu. So, sa atin po, unang-una po, kinakailangan taglay natin ang katotohanan ng Panginoon, katotohanan ng Kanyang mga salita, na siya rin po nating bibitawan na puro mga katotohanan. At sa ating paghayo po, dala-dala natin yung breastplate of righteousness, taglay natin yung righteousness ng Panginoon. At sa ating pong paghayo sa pag-share po ng salita ng Diyos, andun po yung kaligayahan natin, bunsod ng banal na Espiritu na siya nagpapahayo sa atin, na taglay-taglay natin. Hindi na po tayo yung parang napipilitan lang. Kung hindi taglay natin ito, na talaga tayo ay hahayo. At sa paghayo natin ito, mga kapatid, tandaan din po natin, hindi po basta-basta ang mga kakabalibuilo natin ng mga tao. So, kinakailangan po natin na mag-aral. Kinakailangan natin na mag-memorize. Kinakailangan natin na lumapit sa Diyos. Higit sa lahat, kinakailangan na yung relationship natin sa Panginoon ay talagang buo. Amen po? So, dito ko lang po tatapusin ang aking mga ituturo at sa susunod po ay tatapusin ko po ito. Let us pray. Ama, salamat po ng marami, Panginoon ko. Tunay nga, O Lord God, wala kami magagawa, Panginoon ko, kung wala ka sa buhay namin, O Diyos ko. Ikaw lamang, Panginoon ko, ang matibay na kalasag namin. Ikaw lamang ang sandata namin, O Lord God. Napamuksa, Panginoon ko, sa lahat ng kasamaan na nararito sa mundong ito, Panginoon. O Ama, patnubayan mo po kami, O Lord God, at gabayan mo po kami, O Lord God. Ituwid mo labang nawa, lagi ang landas namin, at nawa, O Panginoon ko, mapasaya ka namin sa lahat ng ginagawa namin. May we always glorify you in our body, O Lord God. This we ask and pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.